So, hi guys, for today videos. Ngayon, nandito ako sa Pampanga kung saan nasaksihan ko kung paano sila mamanata. Unlike sa panata sa Manila, magkakaroon ng show or gagawin parang drama kung paano nangyayari kay Jesus. Pero dito talaga, grabe talaga. Matagal na namang ginagawa ng mga Kapampangan ang ganitong klaseng panata. At sigurado sanay na sila sa bawat hagupit sa kanilang likuran at bawat hila ng mga lubid sa kanilang katawan. Medyo naiiyak ako at nasasaktan ako nung nakikita ko sila, pero kita ko kung gaano kagrabe yung makikita mo talaga kung gaano sila grabe ang iyak nila at dasal nila pagdating nila sa may simbahan na kanilang pinagpanantaan. At ito nga yung marami namin nakita sa daanan na habang hila-hila sila ng lupit, ay sobrang sakit yung nararamdaman nila sa katawan, pero hindi nila iniinda yun dahil nais sila makarating sa may simbahan. Pero para sa akin, syempre, kung nais na atin manalangin sa Panginoon at gusto natin mabawasan ang ating kasalanan, sabi nga nila, di ba? Nung natapos na ang ating pagkakasala, nung si Jesus na ang umako ng lahat, nung napapako siya sa krus. Kaya hindi na natin kailangang ulitin. Ngunit syempre, paggalang na rin sa paniniwala ng iba. Kung gaano kasakit yung nakikita ko sa panahon na yan na hinihila-hila at hinahampas sila. Pero mas sobra at mas masakit ang naranasan ni Jesus. Habang buhat-buhat niya at hila-hila niya ang krus na pasan-pasan niya. Siguro para sa akin, kung gusto natin magbago, hindi lang pagpasan ng krus ang kailangan natin, kundi araw-araw tayo magpasalamat sa Kanya sa mga biyayang pinagkakaloob niya, at ang mga pagkakasala natin ay lagi natin idadalangin sa Kanya dahil ang ating Hesukristo ay napakabuting Panginoon. Kahit ikaw pa yung pinakamasamang tao sa paningin ng iba, pero kay Jesus, magiging mabuti ka. Dahil naniniwala ako, walang masama na hindi magbabago. Dahil kung magbabago ka, tinanggap mo si Jesucristo sa puso at isipan mo. At sana hindi lang sa panahon ngayon na maaalala natin lahat ng hirap ni Jesus at lahat ng sakripisyo niyang ginawa para sa atin, kundi araw-araw natin isipin kung paano at gaano siya kabuti para sa atin, kung paano niya tayo sinagip sa pagkakasala. Kaya Jesus, maraming po salamat sa sakripisyo na ginawa mo para sa buong mundo. Maraming salamat po sa sakripisyo niyo sa buong sanlibutan. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa sangkatauhan. At naway dumating ang panahon na maging maayos sa lahat. At sana wala na rin tao na magiging masama sa mundo. At syempre, maraming po salamat sa gabay ninyo sa amin. Maraming po salamat sa Kristo sa pagmamahal ninyo sa amin.